'Di ba parang gagamitin mo yung parang energy na nanggagaling sa sun para parang dip Oo. ayun, parang may sail ka, gagamitin niya yung energy ng sun. So from the name, solar sail Sasakay para ka sa maglayag sa oo, tama, universe. tama, oo, ganyan nga. 'Di ba yung dadagdag ko lang, sobrang ayos ng konsepto nga niyan kasi yung 'pag may sail ka sa dagat o yung mga may live action na One Piece, siyempre may anime na One Piece. So bandwagon na ako dun sa live action, eh, maglalayag ka sa dagat. Fan ka ng anime, eh. Lalayag ka sa dagat, gawa ng sail tapos sumasakay yun sa hangin, 'di ba? Hangin 'pag Oo, may hangin na malakas pwede ka sumakay dun na matulak ka, makapunta ka sa direksyon na 'to. Tapos i-a-adjust mo yung sail mo sa kung saan mo gusto pumunta. Sa solar sails naman ang ginagamit niya ay yung radiation galing sa sun sa o sun. ibang klase. So sasakay ka dun sa imbes na hangin, yung radiation sasakay ka dun kasi ang radiation ay may energy yan, eh. So Oo. you utilize mo yung energy na yun na makapaglayag. Sige, hello guys, ako si Philip. At ako naman si Reggie at nandito kami upang magbahagi ng kaalamang physics. So ngayong week ay Space Week. So bilang pagkikisama sa celebration ng Space Week, yung pag-uusapan natin sa episode ngayon ay tungkol din sa mga space technologies, space research at kung ano yung mga pwedeng application nito dito sa Pilipinas. Bale, yung gusto nga naming talakayin ay ang kahalagahan ng space research lalo sa setting natin sa Pilipinas. So Reggie, bilang isang cosmologist, ano yung paano nakaka-contribute yung space research pag sa pag-advance ng scientific knowledge natin at sa kung paano natin intindihin yung universe? Maintindihan. Napakagandang tanong niyan, Philip. Na mapupunta to lahat sa astronomy kasi una yung lahat ng kinausap mo tungkol sa kaalaman natin tungkol sa kalawakan. So cosmology yan. Lahat ng alam natin tungkol dito ay galing sa astronomy. Tapos yung mga siyempre yung lahat ito ay nanggagaling, yung mga data ay nanggagaling sa observations ng space. So talagang kung gusto natin maintindihan itong mga ganitong bagay, nakatali tayo lahat sa observations natin gamit ng space. So gamit ng mga telescopes, una pwedeng itayo itong mga telescopes gaya ng madaming mga telescopes sa mga matataas sa bundok, kaya madami sa mga sikat na telescopes sa mundo nasa Chile kasi matataas na bundok yung mga nandun, eh. So doon mo lalagay kasi mas konti yung obstruction na makukuha na nanggagaling sa atmosphere kung nandyan yan. May mga telescopes din tayo na nasa space gaya ng Hubble Space Telescope, pati yung sikat nga ngayon is yung James Webb Telescope. Maliban sa madami pang satellites ang ginagamit natin upang maobserbahan itong space, pati yung kung ano yung mga bagay na tumatayo dyan. Kasi pag space ang usapan, hindi mo talaga matanggal sa usapan ng mga planeta, mga bituin. Tapos yung observation kasi natin ng kalawakan galing dito, eh. Kung alam mo, may planetang gumalaw, pumunta dito, pwede mo i-calculate halimbawa yung gravitational pull ng isang object na di mo pa nakikita, kaso pwede mo i-speculate dahil sa paggalaw ng isang bagay at makukuha mo yan sa pag-oobserba nga galing sa space. So yun nga, yung mga babalikan ko lang kasama sa mga pinakaunang tanong pa natin mula nung dati pa, ito yung pinag-iisipan nila Plato, nila Copernicus. Talagang dating-dati pa, 'di ba? Yung tanong nila ano yung position natin sa universe natin, sa kalawakan. Masasagot mo lang yan sa pag-oobserba ng space. At madami pa tayong tanong ngayon. Siyempre, nasagot na natin. Wala tayo wala tayo sa sentro ng kahit ano, hindi man lang. Tapos walang special place, wala sa special place yung Earth.
wala yung daigdig, walang special sa position natin. Yung solar system walang special diyan. Isa lang yan na isa lang yan sa madaming galaxies din sa universe natin na walang special place ang kahit ano. So humbling, matutunan din itong mga ganitong bagay. So yung na kasi yun nga, syempre nasa space week discussion tayo, kaya yung lahat ito yung kasi science ng cosmology at talagang naka-anchor siya sa nakatali sa mga astronomical observations na syempre hindi mo pwede pag-usapan na hindi mo pinag-uusapan ng space. Pati yung so yan yung pwede kong ibabahagi tungkol sa pwede natin matutunan gamit ng space research, paano natin mapalawak yung kaalaman natin tungkol sa kalawakan, sa lahat. Dark matter, dark energy, lahat yan, space research, nakatali yan, may tali yan lahat. So ano naman yung space research naman kasi madami namang applications yung mga yan. Pero isang aspect din kasi sa space research, yung parang yung philosophical na side tungkol sa existence natin bilang humans at kung may mga iba pa bang mga extra terrestrial na mga organisms, ganun. Parang humbling din na parang humbling na malaman kung gaano kalawak yung buong universe. Tapos tayo, sobrang liit lang. Walang special place ngayon. Yung dust lang talaga tayo, dumi lang tayo na nag-gravitate at nabuo dito. Tapos may special conditions pa nga yung pagbuo ng life, kasi ibang topic yan. Oo nga. Pero may nabanggit ka kanina na parang cosmology at astronomy. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yun? May overlap yung dalawa. So talagang cosmology, astronomy at physics, may mga overlap yan. So sa akin, pag sinabi mong cosmology, o at least tingnan ko na theoretical cosmology, ang pinag-aaralan ko o nagsusulat ng equations, pinag-aaralan ko kung ano yung mga bagay na pwedeng bumuo sa universe natin gamit ng equations, pati kung ano yung mga bagay na pwede mong malaman na nandyan sa universe natin, kahit di mo nakikita. Gumagawa ka ng mga teorya na pwedeng mag-hypothesize ng existence ng ibang bagay. Tas yung dito papasok na yung astronomy, kasi sila yung pwede mag-check nitong mga teorya na to. So talagang close yung dalawang. Bali parang ano siya, theory at experiment. Pag sinabi mo cosmology, more siya sa theoretical na framework. Tapos pag astronomy, mga observations na mismo sa space. Ganun ko siya tingnan. Kaso may pwede mo interchange yan, wala talagang strict rule kung okay. yung astronomers ay nag-identify din naman ng cosmologists ay nag-identify din na astronomers. So pinaliwanag ko lang yung may mga pagkakaiba na astronomers yung naka-focus sila sa iba yung pinag-aaralan nila pag nagpunta sila sa grad school, ang telescopes, pagkuha ng data gamit ng telescopes, ganun talaga. Tapos daming data science yan, mabibigat ng data na hinahawakan ng mga yan. Ikaw ba, Philip, may paano mo gusto tingnan tong space research sa pag-advance ng kaalaman natin? Okay. Pero hindi ko alam kung pwedeng i-consider na parang space research din yung parang may experiment ka na parang dadalhin mo sa space para gawin. Mako-consider din ba yun na space research? Yeah, tingin ko. Yung mga ganun. Yung objective ng experiment ay halimbawa mag-probe ng kung ano man, or kahit yung simpleng experiment na satellite na titingin pababa ng mundo pala sa Earth. Hindi man kailangan talaga space research, ay talagang cosmology ang gawin mo dun. Yung madami pa tong applications. Sa ibang So pwede din palang ma-consider na space research yung iniisip ko. Kasi yung maganda kasi sa space,
may mga dito kasi sa Earth may mga ginagawang mga very precise na mga measurements katulad doon sa quantum free fall, Oo, mga oo. ganon. Eh may mga effect na kasi yung tectonic movement doon sa mga nagagather nila na data. Kaya Oo nga. yung experiment nila kailangan nang gawin sa space. Tapos I Oo, think yung experiment na yun tama na. nag-last ng mga isang taon nata. Isang taon nata siya ginawa sa space or dalawa. Basta sobrang tagal. So yung idea is may dalawa kang cloud ng atoms. Tapos pinapahulog nila para tingnan kung sabay pa rin nahuhulog yung mga quantum Space nila nagawa? particles. Oo, sa space nila ginawa. Ayos hindi ko alam daw. Kasi Oo. ano din, kasi may pinuntahan din ako na conference last year sa Vienna about siya Oo. sa time. Parang nagpe-perform sila ng mga very precise measurements para ma-define kung gaano katagal yung 1 second. Tapos sa sobrang sensitive ng mga equipment nila, parang yung mga next step na para magkaroon ng very precise na definition kung ano yung second, kailangan nang gawin sa space. So Oo. kung magkaroon tayo ng more precise na definition ng second, so para sa atin sa everyday life na na-observe natin, hindi siya relevant. Pero sa mga technologies, yung mga maliliit na changes na yon, may malalaking effect siya. Ako naman, kasi sa gravitational waves, familiar ka na din naman yung viewers din natin. Kung malaman nyo, baka na pick up niyo yung Nobel Prize noong 2016 na inaward sa obserbasyon ng gravitational waves. Ang idea niyan ay may mga may may arms ka sa kaso naka-set up itong mga to sa Earth. Nasa lupa sila, tapos yun nga pag may dumaan na gravitational waves, nagbabago yung length ng mga arms niya. So kaya kailangan sobrang haba nila. Tapos madaming may interferometer yung idea. So may laser na magpapas doon sa arms ng masukat kung gaano kalaki yung pagbabago doon sa na ginawa dahil sa gravitational wave. Kaso yun nga, may mga challenge yan kasi sa Earth ginagawa yung sinabi mong tectonics, yung lahat ng experiment na ginagawa sa daigdig ay ano talaga yan challenge yan. So pwede yung subtract na noise kasi yung next iteration kasi ng experiment na to is sa space gagawin. Talagang malinis yung signal na ini-expect dito kung kesa dun sa ginagawa ngayon. Iba din yung wavelength niya kaso yung linis ng signal kasi mahalaga yung linis ng signal ng masabi mo talaga ng gravitational wave kasi kung madumi may challenge, may error ka, pwede mo naman i-estimate din yun. Tapos lahat ng science naman may error. So yan, nababahagi ko nga lang din na yung next iteration ng yung susunod na gravitational wave experiment ay space gagawin. Mga 2030s pa yung launch nito. So, antabayanan na yan. Kasi ano talaga para ma-further yung ano natin, yung scientific understanding talaga ng universe, kailangan lagi magkaroon tayo ng mga very precise na measurements eh. At yung next step lagi sa mga ganyang bagay ay mga space experiments. 'Di ba? Kasi mas precise yung kaya mo gawin. Or at least yun yung iniisip natin. At least yun. So may challenges. Una yung challenge mo ay pumunta sa space. At mag-set up ng equipment sa space. Yan yung una. Saan mo kukunin yung pera no para papuntahin kayo sa space? Bigay ka ng halimbawa kung paano pwede makatulong ang space industry na gumawa ng economic opportunities halimbawa sa Pilipinas. Yung makakasagot ng mas maganda dito yung kapatid ko kasi talaga? yung ginagawa niya kasi so follow niyo din yung niya, yung channel niya, Marine and Earth Science Learning Hub. Yung ginagawa niya kasi is remote sensing. So bali parang may mga ina-analyze sila na mga data mula sa mga satellites. Pero sa Pilipinas kasi may Project NOAA din naman na dati. Yung minomonitor yung mga baha. So application din naman yun ng space technology. So siya, important siya sa Pilipinas kasi palagi tayong binabagyo at bumabaha. Mga ganun.
Tapos syempre, pag maganda yung data mo tungkol sa mga ganyan, may satellite tayo tulad ng mga Diwata. Mapipicturean agad yung mga bagyo habang nabubuo, magkakaroon ng magagandang model kung saan siya tatama, makakapag-prepare earlier yung mga tao para doon. Makakahanda din tayo ng mga mas magandang plano para sa pagkontrol ng mga baha and so on. Important din siya sa paggawa ng mga mapa. Kasi 'di ba, marami tayong mga forest, mga ganon. So pwedeng gamitin yung mga satellite sa paggawa ng mga mapa para magkaroon ng mga forest land use plan, mga ganon, yung DNR and so on. Ay, ano pala, nakalimutan ko din pala banggitin yung Philippine Space Agency, no? Kasi important talaga yan na magkaroon tayo ng ganyan dito sa Pilipinas. Magdadagdag nga din ako kasi yung kung usapang economic opportunities, yun nga yung space agency na pagbigay ng trabaho. Tapos sa lahat ay pwede talagang sumakay dito kasi hindi lang naman yan trabaho sa mga physicist o mga scientist na nagre-research, may trabaho sa mga admin at lahat pa. So madami itong tulong na dinadagdag sa aspeto na yan sa Pilipinas. Yung economic opportunities, madami yan talaga. At parang sa lahat nga yan. So, ano na lang tayo siguro. So, ano kaya yung maitutulong ng mga space-based technologies tulad ng mga satellite sa ating national security at disaster risk reduction and management efforts dito sa Pilipinas? Yung disaster na aspeto na paliwanag naman din natin, mag-monitor ng mga bagyo, kung may mga paggalaw sa mga katabing dagat. Nakatali yung mga yan sa mga sakuna na pwede mangyari. Tapos kung may ano nga tayo, may space-based technologies tayo, pwede makita yung mga yan. Tapos makikita na bago pa may mangyari. Ganyan. Siguro yung hindi natin nabanggit kanina, no, yung pwedeng application ng mga parang satellite imaging para makita yung sa space kung ano yung mga nangyayari doon sa West Philippine Sea. Kasi in terms of national security, makikita mo talaga doon yung paggawa nila ng mga islands doon sa West Philippine Sea, di ba? At kaya mong ma-monitor yung mga nangyayari sa borders ng ng territory ng Pilipinas. Saka yun nga, kung saan natin yung technology hindi nakabatay sa iba na nakikigamit tayo ng satellite ng iba, talagang mas kampante ka sa security na aspeto. Tapos mahalaga yan sa atin. Kasi example, magkikigamit lang tayo ng satellite ng ibang bansa. Syempre, parang may mga diplomatic na mga processes na kailangan gawin. Yun nga. So, mapapatagal yung pagkuha mo ng parang relevant na data. Baka tapos na yung mga nangyari na bagyo. Saka mo lang makuha. Kasi yun nga, siyempre tama yung sinabi mo naman na mas mabilis kung talagang may space-based technologies na tayo na atin mismo, alam mo yun, na may tatak ng Pilipinas doon na pwede mo gamitin kung kailan mo gusto, ganun. At sa akin, kasi mga theories tayo, di ba? Ayos din yung magamit sa fundamental physics research. Oo nga, maganda din. Tapos naalala ko, ngayon ko lang pala naalala, di ba may isang student ngayon si Sir Perry Esguera, yung ginagawa niya para sa PhD niya, parang pag-design ng mga solar sails. Si Jeric to, di ba? Oo, si Jeric. Naaliw nga ako pag nakikita ko eh. Ang ganda nito ah. Ayos yung physics ng solar sails eh.
Parang ano yun, 'di ba? Parang gagamitin mo yung parang energy na nanggagaling sa sun para parang oh, ayun, parang may sail ka, gagamitin niya yung energy ng sun. So from the name solar sail sasakay para ka sa, maglayag sa tama, universe. tama, ganyan nga. Di ba yung dadagdag ko lang, sobrang ayos ng konsepto nga niyan kasi yung pag may sail ka sa dagat, yung mga yung may live action na One Piece, may anime na One Piece. So, bandwagon na ako dun sa live action maglalayag ka sa dagat. Fan ka ng anime eh. Lalayag ka sa dagat. Gawa ng sail, tapos sumasakay yun sa hangin, di ba? Hangin, pag Oo. may hangin na malakas, pwede ka sumakay doon na matulak ka, makapunta ka sa direction na to. Tapos i-adjust mo yung sail mo sa kung saan mo gusto pumunta. Sa solar sails naman, ang ginagamit niya ay yung radiation galing sa sun. Sa sun. Babang klase. So sasakay ka dun sa imbes na hangin, yung radiation sasakay ka dun kasi yung radiation ay may energy yan eh. So Oo. you utilize mo yung energy na yun na makapaglayag ka sa space ng mga satellites o kung anong pwede ilagay doon. So sobrang ayos ng konsepto. Oh. Siguro Sige. wrap up na lang natin yung episode. So ito, yung last natin na topic. Ano yung kahalagahan ng space research tungkol sa pagpo-promote ng international collaboration? Halimbawa sa Pilipinas, pati ano yung pwede natin mahugot galing sa mga collaborations na yan? So siguro sa collaborations, syempre maganda na meron na tayong space agency kasi para makabuo ka ng collaboration, 'di ba? Kailangan meron kang ano na Mag-aambag nabibigay, ka. may naaambag ka, hindi yung parang makikinabang ka lang. No. So ngayong may Philippine Space Agency na tayo, parang syempre mas maganda or mas madali yung collaboration kasi mas may naaambag na tayo at Yan nga, mas may mga nakukuha din tayo. So dahil may collaboration between different countries, ganun, nagkakaroon din ng mga mas madaming job opportunities para sa ating mga Pinoy na mga kababayan. makapagtrabaho din sa mga space agencies na counterparts ng ibang bansa. Tapos syempre for economic development din dahil nagtatrabaho ka din sa kanila. Yeah, totoo. Nakaka-contribute ka sa economy natin. Tama. Hindi lang to dun sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, kahit yung kasi madaming Pinoy scientists at professionals na nasa ibang mga bansa kung interesado makita nila halimbawa may magagandang may collaboration ng Philippine Space Agency, baka maging interesado sila participate doon o kung sa dulo pa nito maging magtrabaho sa space agency at talagang direkta doon sa dito. Pero in terms naman of diplomacy, siguro may kinalaman siya sa national security din at paano siya mapag-ayos diplomatically. Kung meron tayong collaboration at diplomatic relations with other countries dahil sa space na research and space technology, pwedeng magkaroon ng exchange ng intel Tama. for more security, ganun. Maliban dyan ako, babahagi ko lang kasi yung international collaboration, yun nga, yung pwede na mag-share ng mga research data din, babalik ko lang kasi talaga mga theories tayo. Pwede makakuha ng mga data na pwede mag-share ng data na magamit mo sa fundamental science research kung ano mang bagay. Kasi yun nga, bata pa naman yung space agency natin sa Pilipinas. Madami itong at dahil bata nga yun, sobrang promising niya, totoo lang. Ang dami pa niyang direction, pwede niyang
na pwedeng puntahan at ma-focus na mahalaga sa Pilipinas. At kaya kahit sa fundamental physics, mahalaga 'yun at papaliwanag natin, babalik-balikan natin 'yan. Isa 'yan sa mga pwedeng maging benepisyo ng mga international collaboration na ma-access nga lang natin kung may space research din tayo, kasi yun nga, kailangan hindi ka pwede na makipag-collaborate tapos mag-freeload ka lang. Bali mas madedevelop na yung ating space technologies dahil sa existence ng collaboration. So dahil mas bata tayo, mas madami tayong matututunan or mas madami tayong pwedeng kunin na mga knowledge mula sa mga well-established na rin na na space agencies ng mga ibang bansa, and more beneficial siya para sa atin. Tama. So walang diyan. Walang question diyan. So wrap up na natin ang episode. So pinag-usapan natin yung Space Week, at sa mga susunod naman, kami ni Philip, ang inyong mga Pinoy physicists, babalikan namin ang iba pang mga bagay na gusto namin talakayin. Abangan nyo ang tunneling time na ikaw naman, Philip. Tapos at syempre yung nanohertz na gravitational waves. At babalikan natin kung bakit mahalaga ang theoretical physics science research, lalo sa setting natin guys sa Pilipinas, at bakit ito at ano yung mga pwedeng magawa dito. At bakit kailangan ng mas madaming tao na maging interested sa mga bagay na to. Tama. So hanggang sa susunod. Sige, paalam.